thyroid cancer. Yun, ang dami mong iiwan sa akin, Lola, na pamana. Ito pa. Best ka talaga. Charot. Hello everyone, this is Nanay Gwen. And, ayan, sorry. Background ko, and hindi pa tapos yung kwarto na ginagawa. Ang init-init, nakapatay pa yung electric fan ko. So, ayun na nga, I have a news. Ano lang to, para lang sa just in case na meron din sa inyong may ganitong problem or ganitong na-encounter, para may idea na kayo kung sa inyo siya mangyari, like that. Recently, I was diagnosed with a thyroid cancer. Paano nga ba siya nagsimula? Last October 2025, nagpalit kasi ako ng inject. Yung inject ko kasi noon is from the center, yung 3 months. So, naka 3 years na kasi ako doon. So, naghanap ako ng kapalit, which is naglipat ako sa private na mga lying-in. And hinanap ko nga yung Norifam. So, ay nag-change ako into Norifam. Pero, nung nag-uusap kami, napansin ni ma'am, parang may bukol ako dito. Medyo hindi nyo na siya kita ngayon, pero meron siya, ayan o. Kita nyo yun, yung bukol na yun. Habang ni-interview ako dun sa inject ko, so napansin ni ma'am na may bukol ako dito. Then, sinabi niya sa akin na, ayun nga, magpa-check ako. Binigyan niya ako ng list with FT4, FT3, and TSH, yung laboratory na ni-request niya, and then, thyroid ultrasound. Nagpa-ultrasound ako October, ganyan, kasi nga, nalaman ko, shucks, ganyan. May problem sa neck ko. And yun kasi yung kinamatay ni lola ko. Yun, ang dami mong iiwan sa akin, Lola, na pamana. Ito pa. The best ka talaga. Charot. Pinagawa ko siya agad. Nakuha ko na yung result. Naghanap ako ng endocrinologist kasi nag-research ako na yun yung humahandle dito sa thyroid natin, sa neck, ganyan. Naghanap ako ng online and ayun nga, ang sinabi sa akin is for biopsy ako. November to December ko yun napacheck or napabasa sa doktor ng online lang. So, yung lumabas na diagnosis sa ultrasound ko noong October 2025. Meron akong right thyroid lobe measures 3.63, ganyan. Tapos meron siyang 2.99 by 1.95 by 1.91 cm with small cystic spaces. So parang doon siya nakafocus. So ingay. Ang impression is thyroid mass, right lobe, which is here. Thyroids 3 na siya. Yun. Wala naman nakalagay kung ano yung thyroids 3. So, kaya yun yung pinabasa ko. Nakalagay dito, moderately suspicious, biopsy is suggested. Next, yung sa dugo ko naman, ba't ganun? Yung sa dugo ko naman, TSH, 1.24, which is nasa normal range. FT3, 5.47, nasa normal range. FT4, 14.67, still nasa normal range. So, all in all, wala akong hypothyroidism or hyper. So, yun yung dalawa, hypo or hyper. Doon siya nalalaman kung hindi ba siya nagpa-function ng maayos yung thyroid mo. Pero in my case, nagpa-function naman siya ng maayos. It's just that meron ngang nakitang bukol. So, which is moderately suspicious and suggested for biopsy na siya. After na nun, January 2026, regular na ako sa work ko. HMO, nasa akin na. Then, dun ako nag-decide na magpatingin ulit. Sa St. Luke's na kasi malapit yung work ko, tapos covered din naman siya ng HMO ko. Pinabasa ko nga itong dalawang result na to. Ayun, pinaulit nila. Kasi, October pa nga to and January na nung papacheck up ako. Ang naalala ko nun is sa una kong check up, surgeon ako. So, yun, in-explain sa akin ni Doc na drawing pa nga siya nun di ba? In-explain niya na since nandito yung bukol, pwede natin siyang, kasi dalawa yung thyroid, di ba? Left and right. Hindi mo siya pala dalawa. Basta 2 parts. So, since nandito yung bukol, pwede natin siyang tanggalin. Ito muna. Pero, kung biglang may cancer ulit dito, tatanggalin mo siya ulit. So, panibagong payment. Ganyan. Panibagong asikaso. Ganyan. Second option, tanggalin mo na siya both without the biopsy or neck ultrasound ulit. Hindi, without the biopsy lang pala. Ang third option is mag-biopsy and neck ultrasound muna. Then yun, nahirapan kasi ako magpa-ultrasound sa neck, maghanap ng schedule kasi nga punuan pala dun sa St. Luke's. Ayun, medyo matagal, mga 1 month. Nagpa-schedule na lang din ako sa endocrinologist para yun, mabasa ng maayos yung dito without needing the surgery first. So, ayun, ang request sa akin is ulitin ko, since meron na akong request for neck ultrasound noon, ang pinagawa na lang sa akin ni Doc is yung mga blood test, ganyan.
Nirequest niya sa akin is TSH, FT4, FT3, and yung anti-thyroid peroxidase antibody. All in all, lahat naman sila nasa normal range talaga. St. Luke's pa rin since covered nga siya. And that time, inuubos ko ang laman ng aking HMO kasi yung renewal namin is May. January pa lang nun. January, February, March, April, May. May 4 months pa ako para ubusin. So, yung gamit ko talaga siya. Mamamax out ko na nga siya bago pa mag-renew. Ayun na nga, lumabas na nga yung result ng blood test. Wala pa rin akong hyper, ganyan. Yung sa neck ultrasound ko, ay yung inclusion or impression. Inclusion? Ano yan? Package. Impression niya nung October is ThyroIds 3. Ngayong ginawa tong ultrasound ko, March 30, 2026. Naging TR4 na siya. Taas siya. Moderately suspicious talaga siya. Di ko alam kung bakit siya tumaas. Lumaki ba siya? No? Pero mukha siyang lumaki. Lumaki siya, girl. From 3.63, naging 4.9. Tapos yung bukol is from 2.99, naging 3.1. So yun, lumaki siya. Tapos ayun, pinabasa ko na nga to kay Doc. Nagpa-schedule na ako for biopsy. And ayun nga, during biopsy, una pala, kinapapala to ni Doc. Ang assumption namin talaga is, cis lang siya kasi may malambot. Sabi kasi ni Doc na, minsan lang, okay? Pag may malambot dito or pag malambot siyang nakakapa, cis lang siya. Mating na nga yung biopsy. Time ng biopsy ko. Habang binabiopsy, parang napansin ni Doc na parang meron siyang liquid. So, yun, isa na naman yun. Nag-research ako na may mix na cis, meron siyang solid and meron siyang liquid. Mixed cis yung tawag if I'm not mistaken, ganon. Saturday, ginawa yung biopsy ko. And lumabas yung result ng Wednesday. In-email lang sa akin. Ang lumabas dito, dalawa kasi yung pinadala, yung liquid which is blood pala. Then yung next, yung pinaka-bukol is ito. Nakalagay dito, 2023 Bethesda Category 6, which is papillary thyroid sarcoma. Ayun, research ako, ganyan. Sabi ko, ano kaya to? Ganyan. Akala ko wala lang. Sa work ako noon, binasa ko. Naka-break time ako, nanonood ako ng Showtime, so happy ako. Tapos, ito yung news. Nag-research ako, ganyan. Genes nga siya, from genes. So, Lola, ito. Charot. Doon, lumabas na thyroid cancer siya. Nakahanap naman ako ng solusyon. And tanggap ko na rin siya. Wala na tayong magagawa. Ayun na siya talaga. Kailangan na lang siyang tanggalin. Ano nga ba yung papillary thyroid sarcoma? So, kung naaalala nyo si Miles Ocampo, yung sa Itbulaga, ganito rin yung yung thyroid cancer niya. Ang gagawin dito, tatanggalin na siya buo. Tatanggalin na buo yung thyroid ko. Tapos, magkakaroon ako ng maintenance ng hormones kasi nga, ang thyroid natin ang gumagawa ng hormones. Maintenance ko na talaga siya for life, forever and ever. Pagka tinanggal yung buong thyroid, dun makikuha yung bukol, diba? Tapos, pag natanggal na yung bukol, hihiwain. Tapos, dun palang malalaman yung kung anong stage na siya. Sa ibang case, or may ibang case, na pag tinanggal siya, wala na yan. Tapos na. And meron din namang case na parang, I don't know kung meron pa bang natira, or dahil ba sa stage, kailangan mo mag-radio something, parang chemotherapy na parang tutunawin yung mga naiwan na cell, cancer cell. Ayun lang naman. So, ito, ang dami ko na rin napagawa. So, ayan, medyo marami-rami siya. Yung mga resibo ko, sobrang laki. Alam nyo ba, itong biopsy ko, hindi. Medyo malaki yung nagastos ko or nakaltas ko sa HMO ko. Clear na ako for surgery. So, yun lang naman. Thank you guys. Pray for me. Bye-bye! Hello everyone! So nakalimutan ko palang sabihin na ang difference namin ni Miles, kahit na same kami ng condition or yung type of cancer is, nabasa ko kasi sa IG niya na minsan nagigising siya na hinihingal siya, ganyan, tapos bigla siyang tumataba. Sa akin naman walang ganun. Yun yung difference ko sa kanya. Sa akin okay na okay ako, as in wala akong nararamdamang kakaiba sa akin, sa katawan ko. Ang kaya ko lang siya talaga nalaman is because
may nakapagsabi sa akin na may bukol ako. Yun lang, pero other symptoms wala. Like, yung hinihingal, biglang pagtaba. Kasi tumaba talaga ako sa inject ko. Yun yung effect sa akin nung family planning ko for 3 years. So, nagpalit ako ng type of inject. Then, ngayon, pumapayat ako yung effect naman sa akin ng pills na tinitake ko. Yun lang.